Magandang araw po sa lahat. Kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Ngayong Abril 12, 2024, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang dakilang pagliligtas niya ay sumaatin. Ang paksa po ng ating pag-aaralan ngayon, mga kapulido, ay ang tungkol sa ika-6 na tatak. Ang tunay na iglesia ay makikilala po sa aral. Ang tunay na iglesia ay walang mga maling aral. Ang tunay na iglesia ay alam niya kung kailan nagsimula at kailan ito matatapos. At alam niya po ang mga kasulok-sulukan ng iglesia. At alam niya kung ano ang iglesia. Kaya ko binanggit ang mga bagay na ito sapagkat marami po ang mga tagapangaral na nagsasabi, nag-aangkin na sila ang tunay na iglesia. Subalit, kung ating pag-aaralan o ating pakikinggan ang kanilang mga sinasabi, lalo na sa mga bagay na darating na panahon, ay taliwas po, hindi po nangyayari. Ang kahulugan nito ayon po sa Deuteronomio, ang sino mang magsalita na hindi nagaganap o natutupad ang kanyang mga sinasabi, ang mga itinagsasalita ng may kahambugan o kayabangan. Kaya hindi po sa pangalan, hindi sa dami, kundi sa aral, makikilala ang tunay na mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya kalooban ng Panginoong Diyos na tayo po ay magsagawa ng pag-aaral sapagkat nalalapit na po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Meron akong napakinggan, napanood na nagsalita sa YouTube. Tila baga nagmamadali, tila baga bibilis yung orasan po natin. Ibig sabihin, yung pag-ikot ng daigdig ay bumibilis. Ano ang kahulugan nito? Nagmamadali ang pagparito ng ating Panginoon. Naalala ko po yung kanyang pangako, sa bahay ng aking ama maraming tahanan. Pagka naipaghandaan kayo ng dakong kalalagyan, ako'y babalik upang kunin ko kayo. Ibig sabihin, aagawin tayo, kukunin tayo sa sanlibutan. At tayo ay makakasama ng Panginoon. Napakasarap po na makasama ang Panginoon. Kaya mahalaga na pag-aralan po natin ang tungkol sa mga tatak. At inuna ko na po ang tungkol sa ika-6 na tatak sapagkat ito ay napapanahon. Katatapos lang po yung solar eclipse na ito ay nasaksihan sa ibang bansa. Kaya ang paksa po natin, uulitin ko, mga kapulido, ang ika-6 na tatak. Bago po tayo magpasimula, hinihiling ko po na tayo po ay mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Abangan po natin bawat pag-aaral natin sapagkat napapanahon po ang mga mensahe na ating tatalakayin ngayon, maging sa mga hinaharap, hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. At higit sa lahat, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, gabayan mo po kami, patnubayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu.
ipagkaloob mo po ang karunungan na aming kailangan, Panginoon, upang makapaghanda po kami, makabili ng mga gintong dinalisay ang mga sumusubaybay, maunawaan po nila ang iyong mga salita na ipinagkakaloob mo po ang pagkaunawa sa iyong mga lingkod. Nawa, Panginoon, ang mga anak mo magsama-sama sa tunay na iglesia sa aming kapanahunan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Manatili ang aming kaugnayan sa inyo. At umaasa po kami ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa amin sa aming mga pag-aaral. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito ay aming sinasampalatayanan na amin nang tinanggap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga giliw po naming katoto, mga kapulido, ang paksa po natin ay ang ika-6 na tatak. Gaya po ng aking sinabi noong Abril 8, pagka naganap na itong inaabangan, pinaghahandaan ng sanlibutan na the big one, ang malakas na lindol, ayon sa balita dito sa Pilipinas, ay intensity 8 point something. Kaya aking pinagpursigihan na maihayag ang mga napapanahong mensahe sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos makapaghanda po tayo, maghanda po tayo. Kaya uulitin ko ang paksa po natin, ang ika-6 na tatak kasabay ng the big one o ang malakas na lindol. Ito po ay mababasa po natin sa Apokalipsis 6:12. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. Gaya ng puno ng igos na ihinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok na sinasabi nila, sa mga bundok, sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Mga giliw po naming taga-subaybay, mga kapulido, pagka nangyari ang inaabangan na malakas na lindol o the big one, ibig sabihin, binuksan ng Panginoon ang ika-6 na tatak. Ano ba ang magaganap pagka binuksan ang ika-6 na tatak? Ang pahayag dito, magkakaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang bagaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo at ang mga bituin sa langit
ay nangahulog sa lupa. Ano po ba itong mga bituin na ito na mahuhulog sa lupa? Alam po natin ang mga bituin na ating nasisilayan sa kalangitan, yan po ay ayon sa mga dalubhasa, mas malalaki yan kaysa sanlibutan o sa earth. Kaya ano po ba itong mga bituin na binabanggit na mahuhulog sa lupa? Yan po ang ating aabangan sa mga susunod nating pag-aaral. Gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi. Ano po ba itong langit na mahahawi? Na gaya ng isang lulong akla na kung nalululon. At ang bawat bundok at mga pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Ano po ba itong langit na ito mo? Na mahahawi katulad ng nalululon na sa isang akla. At ang mga bundok anya at ang mga pulo ay maalis sa kanilang kinatatayuan. Ano po bang mga ito? Yan po ang ating aabangan sa mga susunod nating pag-aaral. Kaya ang nasabi ko po kanina, ang tunay na iglesia, ang ipinahahayag ng mga isinusugo, mga inuutusan ng Panginoong Diyos, ay mga dalisay na aral ang kanilang ipinahahayag. Walang personalan. Kaya, kailangan po natin matiyak na tayo ay nasa tunay na iglesia. Kailangan po natin na matiyak kung yung aral na ipinangaral sa atin, yung tinanggap na aral, totoo ba ito? Kaya gamitin po natin ang ating kaisipan. Magsaliksik po tayo. Pero tinitiyak ko, mga giliw po naming kapulido, ang dabigwa na yan na nga, dyan na nga, bubuksan ng Panginoon ang ika-6 na tatak. Kaya naisip ko, kasi pinapanood ko yung mga ibang mga tagapangaral. Nakatawag pansin sa akin itong si Ginoong Darwin Gitgano. Ang tawag ng marami father dahil pari siya sa Iglesia Katolika. Dalangin ko sa Panginoon at wish ko, mga gili po naming kapulido, na mamit ko siya. Magkaroon kami ng sharing ng pag-aaral, pagsasaliksik. Nawa makaabot po sa kanya ang aking panalangin, ang aking wish na mamit ang Ginoong ito. Sapagkat ang nakita ko sa kanya hindi siya nagagalit. Sport siya. Bagamat ang kanyang kinalalagang iglesia, hindi ito ang tunay na iglesia. Yung Iglesia Katolika. Kaya gusto kong marinig ang kanyang paliwanag. Hindi ayon sa mga isinulat ng mga dalubhasa sa sanlibutan, kundi batay sa mga salita ng Panginoong Diyos na kanyang ipinasulat sa mga propeta at sa kanyang mga apostol. Kaya ang ating magiging basihan, mga gili po naming katoto, ang salita ng Panginoon. Hindi ang mga isinusulat nino-nino. Kukunin lang natin po yan bilang pagpapatunay na ang mga sinalita ng Panginoon ay tunay sapagkat naganap. Subalit kung ito ay sumasalungat, huwag po nating tanggapin.
Kaya asahan po namin, mga giliw po namin katoto, sa bawat pag-aaral po natin, huwag po nating kaligtaan at kasabikan po natin. Mag-like po tayo, magtanong po tayo upang yung hangarin natin na makasama ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik, tayo po ay kukunin niya at matiyak po natin na tayo ay nasa tunay na iglesia. Maaaring itanong po ninyo, mga giliw po naming katoto, ikaw ba ay nasa tunay na iglesia? Nasa tunay na iglesia po kami. Bakit? Gaya po ng aking sinabi kanina, mula sa pagkatatag nito, mga kasulok-sulukan nito, yung mga hangganan kung hanggang kailan iiral ang iglesia ng Panginoon na kanyang itinatayo, mga kapanahunan ng iglesia, ipinahayag, ipinaalam ng Panginoong Diyos sa kanyang mga lingkod. Nawa, magiging dahilan po ito upang ang bawat makapanood, makarinig, magkaroon po ng desire na subaybayan ang paghahayag ng salita ng Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, manalangin po tayo, ibalik po natin ang kapurihan sa Panginoon sapagkat sa ganang atin wala po tayong magagawa. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po ng marami sa iyo sa mga kapahayagan na ibinibigay mo po sa amin. Nawa, mga kapwa namin tao, Panginoon, maunawaan po nila ang iyong layunin. Hangad mo lahat maligtas, subalit may kalayaan po ang tao na pipili kung saan niya ibig, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa bawat paghahayag po namin ng iyong mga salita. Maipaabot po namin ito ng akay ng pag-ibig, ng pagmamahal sa aming kapwa. Patawad muli sa aming mga pagkakasala. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.